Isang paligsahan sa pagitan ng Blue Lightning at Infinite. Sino kaya ang susunod na legend? Bigyan natin ng palakpakan. Tawagin muna natin ang mga manlalaro ng Azul na Panig. Isang batang manlalaro mula sa Uzbekistan. TJ. Halika na sa pulang panig. Isang manlalaro ng China na kilala bilang Lightning of Asia, Wang Jingwei. Una, ang manlalaro ng Azul na Panig na si Tarjev. Edad, 22, taas, 178 cm. Mayroon siyang record na 58 mga tugma, 45 panalo, 21 kos. Ito ay napakakahanga-hanga pa rin. Nakaharap sa kanya ay, pulang side player Asia Lightning, Wang Jingwei. Edad 20, taas, 176 cm. Record ng 33 tugma, 29 panalo, 7 kos. Referee para sa aming laban ay Pang Huntao. Kamusta mga manonood? Maligayang pagdating sa Emi Legend. Ito ay isang TJEV, laban sa Chinese Vanguard. 65 kilo kategorya. Ito na ang ikalawang group match ng Group Ni sa 4-player tournament ngayong araw. Paano kung manalo ang dalawa sa laban ngayon? Patuloy siyang makikipagkompetensya sa isa pang laban. Ngayon lang, ito ay isang perpektong sweep kick mula sa Tarjev. Habang gumagalaw, nadula si Guard Wang at nawala ng timbang. Tingnan natin na ang dalawang manlalaro ay may front-to-head reverse fight. Si Tarj ay isang kontra-contestant. Si Guard Wang ang pangunahing target. Si Tarj ay may 45 panalo at 21 kos. Mayroon siyang knockout rate na halos 50%. Matapos gumawa ng backup move si Tarjev, sumugod na pumasok si Guard Wang. Agad itong nahulog sa tuhod ng lead band. Napakabilis ng sagot. Si Guard Wang ay 20 taong gulang pa lamang. Magkaiba talaga ang height ng dalawa. Dapat itong sabihin, sa paghusga sa kasalukuyang pagganap. Mas mabilis pa ang pagkilos ni Guard Wang. Mas matatag ang Tarjev. Si Tarj ay isang mabangis na manlalaro sa court. Isang counter-attack na mataas sa tuhod. Tipikal na ito, hinawakan ko ang aking ulo at itulak pasulong, ang aking mga kamay ay nagtutulak pasulong. Direktang pagtulak ng tuhod, ang mga kamao ng kalaban ay binuksan ng kanyang sariling mga bisig. Medyo magulo ang ritmo ni Guard Wang sa sandaling ito. Kailangan mong ayusin ang iyong sariling ritmo. Huwag hayaang linlangin ka ng ibang tao. Maglaro sa iyong sariling bilis. Kontra-atake. Napakadiretso ng ginawa ni Tarjev.
Ang Tarj ay may malakas na pagsabog. Kapag ang dalawang tao ay nag-aaway, mayroon din siyang karibal sa loob ng kanyang sarili. Muli, ang ganitong uri ng pag-aagaw at pagyakap sa ulo ay dumiretso sa tuhod. Ilang beses nang nahulog sa lupa si Guard Wang ng kakaiba. Ito ay dahil sa Tajev. Tingnan mo, ganito na naman. Ito ay talagang isang estilo ng paghahagis sa loob ng isang Muay Thai grip. Mga kamay mo lang, inilagay mo ang iyong bigat sa iyong mga balikat. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kontrol ng iyong baywang. Medyo marami iyan. Ang pagsandal pasulong ay direktang nagpipindot pababa. Tingnan natin si Tarjev gamit ang kanyang sipa. Ang buong estilo na ito ay isang estilo ng pag-aayos ng mga binti. Ibang-iba ito sa mga mandirigma ng Muay Thai. Dahil sa buong kickboxing match, tungkol sa estilo ng pakikipagbuno, isa pang malapit na pagkahulog, maaari bang mangyari ito sa laro ngayon? Dapat ba itong gawing isang labanan sa pakikipaglaban? Ang dalawang manlalarong ito ay nakikibahagi sa mga pag-atake at pagtatanggol sa kamao si patuhod. Hindi gaanong marami. Pagdating sa pagkahulog at pag-iwas sa pagkahulog, tila mas malaki pa ang kanilang dalawa. Tignan natin ang pangalawang paa. Bumuti ba ang kanyang estilo ng paglalaro? Ang Tarjev ay higit pa sa isang direktang entry. Agad niyang pinasok ang malapitan na yakap sa tuhod na ito. Tignan mo, sa sandaling ito, ang pagbibigay kay Guard Wang ng patnubay sa labas ng korte ay ang tamang hakbang. Nag-isa at malinaw. Matagal na rin siksi. Lamang pagtagumpayan. Ang unang henerasyon ng kampeon ang iisa. Malapit nang magsimula ang ikalawang leg sa pagitan ng dalawang panig. Tignan natin ito ng biswal. Mga 3 sentimetro ang taas ni Tagfu, tulad ng isang taas na bentahe. Ngunit ang kanyang braso span ay tumutugma sa kanyang mga binti. Isa pang malapit na pagkikita. Tignan natin ang baywang ni Guard Wang, mga kamay na nakasalalay sa kanyang baywang. Dahil ba sa naapektuhan ang iyong lower back sa ganitong uri ng bagay? Siguro nasugatan ni Guard Wang ang kanyang baywang. Masakit ang ekspresyon niya. Siguro nasugatan sa baywang si Guard Wang dahil o kaunti lang ang pwersa pagkatapos mo. Saktan niya ang kanyang likod. Dahil kapag ang kanyang sariling taas na katawan nakatipag-vertical. Katatapos lang niya ng first round. Sa prosesong ito, naramdaman namin na sa proseso. Tataka kami kung bakit napakaraming boses ka. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pagtutulog babae. Karamihan sa mga tao ay maaaring magtiis ng pagkahulog sa kanyang babae. At nakikita natin si Guard Wang na kumahawak. Ganitong uri ng pabalik-balik na laban. Wala siyang kakayahan at ibabalik kahit na ba. Parang nasaktan talaga. Isang manlalaro na nagpunta sa larangan. Congrats kay Carlo. Nanalo siya sa torneo. Kaya ano tungkol sa kanya? Susundan ang nanalong Humani sa Pilipinas. Makipagkumpetensya para sa isang pwesto sa 8 dapat. Sa susunod, papahayag ang pangwakas na resulta ng kompetisyon. Sa 18 segundo sa harap ng leg na rin, lahat. Dear viewers, ito ang Sichuan New World Fighting Championship. Ang napili ng mga tagahanga at I'm still the host of. Matapos ang ilang kapanapanabik na laban, susunod kami ay tungkol sa isang matandang kaibigan ng aming alamat na ngayon. Isa rin siyang magaling na welder. Siya ay si Muhammad mula sa Iran. Hanapin niya ang kanyang kalaban. Ang mabangis na general ng China, si Peng Lin. Muhammad, sa ngayon, maaari nating ipagpatuloy ang pagsulat tungkol sa kanya sa ating singsing. Isang walang talo na alamat, sama-sama nating asahan ito. Siya ang buhawi na bata sa rin. Kilala sa kanyang sensitibong references at ang pundasyon niya sa sangka. Ang bawat laro ay ganap na natutuwa. Sa gayon lamang ang isang tao ay maaaring maging walang tako. Muhammad, sa arena, inihayag ang tunay na kabanata. Matangkad siya at mahaba ang mga braso. Matigas ang estilo. Sa maalamat na enemy boxing ring, napatunayan na ito ang lakas ng mga mandirigma ng ilan. Gayunpaman, siya ay darating muli. Isang mas malubhang pagsubok. Sumusulong ba ito o tumigil dito? Nais ni Muhammad na gamitin ang kanyang sariling lakas. Tanggol ang kanyang karangalan sa Chinese boxing. Lakas laban sa siniguri
pagdating sa asul na panig ng manlalaro mula sa Iran, Muhammad. Inanyayahan namin ang pulang panig na harapin ang manlalaro ng Chino. Feng Li. Blue side player na si Muhammad, 23 taong gulang, mula sa Iran. Taas, 170 cm. Profesional na record, 35 laban, 31 panalo, 24 panalo. Nil ang kalaban. Tagalog example sentence, 3 beses nang nakapasok sa ring. Maaari ba niyang ipagpatuloy ang kanyang walang talo na alamat ngayong gabi? Ang red side player na si Feng Li ay 22 taong gulang ngayong taon. Mula sa China, taas, 175 cm, 32 fights, 23 panalo, 84 KOs. Mayroon silang isang agwat ng taas. Mayroon din silang mga pagkakaiba sa karanasan. Sana, si Feng Li ay makapagtangkal sa iyong antas ngayong gabi. Ang referee para sa laban na ito ay si Cole Baukausia. Dear viewers, hello po sa lahat. Maligayang pagdating sa patuloy na panonood ng EMEA Legend World Fighting Championship. Ang pulang bahagi ay Feng Li mula sa China, at ang asul na bahagi ay si Muhammad. Si Muhammad ay may taas na 1.0 metro. Malinaw na malaki ang bentahe nila sa laki. Sa ganitong uri ng paghaharap sa pagitan ng mga manlalaro ng parehong antas. Ang kalamangan ni Muhammad sa taas at mahabang braso ay napakahalata, at ang kanyang kapangyarihang opensiba ay napakalaki. Sa makatuwid, si Muhammad ay medyo maikli dahil sa medyo maikling tangkad ni Feng Li. Halos lahat ng kamay niya ay nakarating sa kanyang baywang. Sa sandaling ito, nakikita si Muhammad bilang isang kontra-contestant. Habang tumitindi ang panggigipit, mukhang napaka-relaxed. At sa katunayan, tila, ang bilis ng paggalaw ni Muhammad at ang pangkalahatang kakayahang umangkop ng katawan ay hindi mahina. Kahit matangkad siya, ngayon lang, ilang magkakasunod. Sumulong at umatras sa ritmo. Dahil dito ay malakas ang reaksyon ni Feng Li. Medyo kinakabahan talaga si Feng Li sa sandaling ito. Walang latigo ang makakarating sa kanya. Sa labas ng maabot, welga ng tuhod, sa harap ng gayong mataas na katayuan. Isang manlalaro ng kanyang sariling taas. Neck grip tuhod push. Napakalaki ng presyon. Sa sandaling ito, Feng Li, o pinapasok na naman nila ang ibang tao. Nagtakda ng naangkot na distansya, o epektibong sabotahe ang kabilang panig. Mga hadlang ng mga kamay at paa. Mag-set up ng isang naangkot na distansya para sa iyong sarili. Sa sandaling ito, Feng Li, una sa lahat, malayo ka na. Kailangan mong maging malayo. Iwanan si Muhammad sa napakalayo ng pag-atake. Ngunit kung nais mong lumapit, kailangan mong manatili sa iyong kalaban. Tinamaan mo ang anggulo ng welga. Ang katawan at ulo ay kailangang lumipat ng mabilis. At malapitan, si Muhammad ay mayroon ding isang uri ng pag-atake ng tuhod na may chokehold. Ito rin ay lubhang mapanganib. Ito ay lubos na nakamamatay. Kaya sa larong ito, mataas ang pressure sa Feng Li. Susubukan nito ang kakayahan ni Feng Li na baguhin ang mga taktika. Siyempre, kailangan mo ring panoorin ito. Kung ang Feng Li ay maaaring epektibong pindutin ang mga mahahalagang puntos ng kalaban. Sa pag-iingat ng ulo, si Muhammad ay talaga. Sa katunayan, sumuko sila sa laban na ito. Kaya sumuko ako. Pagharap sa pag-attack ni Feng Li sa ulo, isa lang siyang simpleng lienbak. Tumingala siya. Iniwasan niya ang lahat ng kanyang kamao at sipa-pamamaraan. Iyan ang tinatawag nating Chinese martial arts. Ang mga kamao ay dalawang pintuan, na lubos na umaasa sa mga paa upang hampasin ang proteksyon na pag-andar ng dalawang pintuan na ito. Halos sumuko na si Muhammad. Tingnan natin ang isang napaka-nagbabantang pag-attack ni Muhammad. Patuloy na suntok at malawakang sipa. Nang makalapit na, may isa pang banggaan sa tuhod. Pagwawalis ng mga binti, isa pang pag-atake ng tuhod. Tingnan ang sandaling ito, ang taas at mahabang binti ni Muhammad. Madali niyang mayangat ang kanyang tuhod. Hinawakan niya ang ulo at mukha ni Feng Li sa ulo. At ito ay may kalamangan sa lakas. Sa puntong ito, tila ligtas ang lahat. Kanina, sinubukan ni Feng Li na hawakan ang paa ni Muhammad na hanggang tuhod. Kunin mo siya at ihabis mo siya. Ang Feng Li na ito ay tiyak na kailangang maglaro sa mga tuma. Siguraduhin na magbayad ng buong pansin. Ngayon ko lang nakita si Feng Li na tila. Ang hitsura na iyon ay sumilip sa labas ng arena.
Panoorin ang suntok ni Muhammad. Ito ay talagang masyadong mahaba. Para sa atin ang kamao na ito. Pag-atake sa Feng Lei, hindi na kailangang mag-ikot o mag-ikot. Iniunat niya ang kanyang braso pasulong. Tumakbo siya papunta kay Feng Lei, ang ulo. Ito ay isang tipikal na halimbawa ng taas. Yung tipong inilarawan ko. Isang payat at payat na gusal. At ang kapangyarihan nito, kasama sa paggamit ng puwersa ang lakas ng sariling paglaban. Pati na rin ang paggalaw ng mga galaw. Kahit na napakamanipis, hindi mahina sa lahat. Ikalawang pag-ikot. Tingnan natin si Feng Lei na kumuha ng matangkad na ito. Wala nang bagong solusyon si Muhammad. Sa oras na ito, si Muhammad, mula sa aking pananaw, isang sweep kick mula sa likuran ng binti ni Muhammad. Ito na siguro ang pinakamalaking banta para kay Feng Lei. Sipain gamit ang likuran ng binti, dahil ang distansya na inilalabas niya ay medyo maganda. Malaki, ang distansya ng puwersa ay medyo mahaba, kaya't ang kapangyarihan ay dakila. Tingnan ang pagwawalis na ito. Sa katunayan, hindi ka man lang makatakbo kung gusto mo, kapag umatras ka, dahil sa bilis ng pag-urong mo, kung medyo mabagal, sa tingin ko masyado ng mahaba ang mga klase. Parang isang buong sipa ng pagwawalis. Maaari itong lumipad ng higit sa kalahati ng isang platform ng kulog, at pagkatapos ay tapos na. Sa katunayan, ang kanyang mga binti ay napakahaba. Sa sandaling ito, nais lang ni Muhammad, ang kalaban ay napilitang pumasok sa sulok ng lubid. Kaya hindi dapat mahulog si Feng Lei sa bitag na ito. Lumabas ka, nasa likod ka ng mga paa ng lubid. Limitado ka sa paglipat sa kaliwa at kanan. Iisa lang ang direksyon sa unahan. Kapag lumapit ka sa kanya, sasaktan ka niya. Ngayon lang ay bumalik si Feng Lei. Sabay-sabay na sinalakay ni Muhammad ang kanyang backhand. Ay bypass ang loob ng backhand punch route ni Feng Lei. Gilid. Gupitin ng direkta sa loob ng kanyang suntok. Sabay-sabay na inihagis ng dalawa ang kanilang backhand. Pumasok si Muhammad mula sa loob, at mahaba ang mga bisig. Direktang pindutin ang baba ni Feng Lei ang mat. At sa pagkakataong ito, tinapos ng laro. Sa palagay ko ang larong ito, hindi ito maaaring magpatuloy. Sa ganitong anggulo upang protektahan ang pagwawakas ng laro, tumayo na lang si Muhammad sa kanyang hindi. Na para bang magkakasama. Lahat ay magkakasama. Taas at Iyon naman, pindutin ang chat. Ang larong ito, ang pangalawang laro ng asil na panin. Isang minuto na din siya sa nanalo ang Nieng.